Hallelujah! Magpatuloy po tayong umawit sa ating Panginoong Jesus. So Lord, Ikaw lamang habang buhay. Amen, Lord Jesus. Aming kanlungan sa panganib, kami ay iyong
salamat, Holy Spirit. Ama namin, Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na naman po sa umagang ito. Sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa atin, O Lord. Nararapat lamang na ikay pasalamatan, O Lord. Salamat, O Lord, sa panibagong pag-ibig, O Lord. Sa panibagong kagalakan, panibagong pag-asa, O Lord. Ikaw lamang ang karapat-dapat na maitaas, O Lord, sa aming mga buhay, sa aming mga gawain, O Lord. Dahil ikay napakabuti sa amin, simula noon hanggang ngayon, at magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Patuloy namin nadarama hanggang ngayon, O Lord. Thank you, Holy Spirit. Alam namin, Lord, na pinagpala mo, Lord, ang aming gagawin sa mga oras na ito, Lord. Sa simula, O Lord, at hanggang sa matapos, O Lord. Thank you, Jesus. Salamat, O Lord, sa palaging panibagong buhay, O Lord, panibagong umaga, O Lord, na pinagkakaloob mo sa amin. Alam namin, Lord, na may plano pa kayo sa amin, O Lord. May mission pa kami, Lord, ang bawat isa sa amin, O Lord. Sa sanlibutan ito, O Lord. Salamat po, Lord, sa kagalakan, O Lord. Nagagala kami, Lord. Makarinig na naman. Panibagong salita, O Lord. Panibagong aral, O Lord. Salamat po sa bawat isa, O Lord. Sinabi niyo nga, Lord, huwag namin kaliligtaan ang pagdalo, O Lord. Sa mga ganitong gawain, O Lord, patuloy kami, Lord, magpalakasan, O Lord. Dahil nalalapit na ang pagdating mo, Lord. Hindi man namin, Lord, alam, ngunit maging handa kami palagi, O Lord. Patuloy kami, Lord, na mag-aralan ng iyong mga salita, O Lord. Patuloy kami mauhaw ng iyong mga salita, O Lord. Dahil sinabi mo sa Amos, O Lord, na darating ang araw, O Lord, na hindi kami magugutom sa pagkain, hindi kami magugutom, mauuhaw sa inumin, kundi sa mga salita mo, O Lord. Kahit saan man namin ito hanapin, hindi namin matatagpuan. Kaya habang may nagsahayag ng iyong mga salita, O Lord, pahalagahan namin, O Lord. Ingatan namin sa aming mga puso, itanim namin sa aming mga isip, O Lord. Dahil, Lord, ang mga salita mo, ang tanglaw, ang tumatanglaw sa aming landas na dinahaanan, O Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Your will be done, O Lord. Patuloy mo pagpalain namin iglesia, O Lord. Ang aming mga pastora, O Lord. Patuloy mo, Lord, na bigyan kalakasan, O Lord. At ingatan, O Lord, ang aming mga pastora, O Lord. Dahil hindi, Lord, madali ang kanilang ginagawa, O Lord. Kaya naman, Lord, kami mga nakikinig. Ito ay aming pahalagahan, O Lord. Nang sa gayoy, maging asin at ilaw din kami ng sanlibutan ito, O Lord. Nang sa gayoy, yung mga hindi nakakakilala sa iyo, Lord, ay madala din namin, O Lord, sa iglesia, O Lord, sa inyong iglesia, O Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo sa amin. Ang pangalan mo lamang, ang karapat-dapat na maluwalhati, dakilain, sambahin, O Lord. Dahil ikaw ang aming Alpha Omega, O Lord. Simula't simula sa kasalukuyan, O Lord, at hanggang wakas, O Lord. Salamat po, Lord, sa bawat isa sa amin na narito, O Lord, na mas inuna kayo sa araw nito, Lord. Sinabi niyo, Lord, na hindi masasayang, Lord, ang kanilang oras, O Lord, kapag kayo ang inuna, O Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord. Patuloy niyo po kaming gabayan, O Lord. Manguna ka sa bawat isa sa amin, O Lord. Thank you, Holy Spirit.
matibay, maging matatag. Huwag kaming papatinag, O Lord. Dahil sinabi mo, Lord, magalak kami kung kami nakaranas ng mga pagsubok, O Lord. Dahil dito napapatatag ang aming mga pananampalataya, O Lord. O Lord, thank you, Jesus. Ano man po yung nagdadaanan namin, O Lord, patuloy kami manatili sa iyo, Lord, umangla sa iyo, Lord. Wala kaming ibang gagawin, O Lord, kundi ang Exodo 14:14. Kami manatili lamang sa iyo, Lord, dahil ikaw na ang bahala, O Lord. Thank you, Jesus, sa mga salita mo, Lord. Thank you, Jesus, mga salita mo. Punong-puno ng paalala sa aming mga buhay, O Lord. Patuloy kaming lumapit sa iyo, Lord. Pagsikapan namin, O Lord, na sundin ang iyong kalooban, O Lord. Dahil wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Lord. Salamat po, Lord, sa mga pagkakataong ito, Lord. Kaya naman huwag namin sayangin, O Lord. Gamitin namin sa mabuti ang aming mga buhay habang binibigyan namin hanggang binibigyan mo kami ng pagkakataon, O Lord. Dahil hindi namin alam ang aming buhay kung hanggang kailan, hanggang saan, O Lord. Ikaw lang nakakaalam, O Lord. Kaya naman, Lord, dito kami, Lord, tanggapin mo ang aming nakayanan, ang aming mga gagawin. Pumagitna ka, Lord, sa aming gagawin, O Lord. Itago mo lamang si Pastora Lisel, O Lord, na patuloy na ginagamit na instrumento, Lord, sa bawat isa sa amin at sa lahat, O Lord. Sa iyo, Lord, ang pagpito, Lord. Tago mo lamang si Pastora. I-align mo siya, Lord. Pagpalain niyo ang kanyang puso, ang kanyang isip, ang kanyang buhay, O Lord. Salamat po sa buhay niya, ang pag-iingat, O Lord, pagpapala, O Lord. Ganun din po sa amin, bawat isa, O Lord. Salamat po, Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, O Lord. Sa araw-araw, sa mga nakaraan na araw, nakaraang gabi, at sa araw na ito, O Lord. Tunay, Lord, na napakabuti mo sa amin, O Lord. Kulang ang mga pasasalamat namin, Lord. Kulang ang aming mga buhay sa lahat ng ginawa mo, Lord, sa aming mga tutuusin, Lord. Napakabuti mo sa amin, Lord. Kaya naman, Lord, huwag namin sayangin, Lord, ang pinagkakaloob mo, Lord, na buhay sa amin, Lord. Salamat po, Lord, sa pagpapala mo sa amin. Unang-una sa lahat, O Lord, spiritual, physical, mental, emotional, financial, O Lord, at sa aming pamilya, O Lord, sa aming mga magulang, asawa, mga kapatid, mga pamangkin, apo, O Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa divine protection po, Lord, na pinagkakaloob mo sa amin, O Lord. Patuloy kami, Lord, na lumalapit sa iyo, Lord, nagpapakumbaba. Patawarin mo kami, O Lord, sa aming mga kasalanan, O Lord. Lipuin mo ang aming mga puso at isip, kaluluwa, O Lord. Tulungan mo kami, Lord, nagpapakumbaba kami sa iyo, Lord. Nagpapasakot kami sa iyo, Lord. Malaya kang kumilos sa aming buhay, dahil ang buhay namin ay iyo. Pahiram mo lamang ito sa amin, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Napakabuti mo, Lord, sa amin. Thank you po sa araw na ito, Lord, sa kagalakan, sa pag-ibig. Manatili nawa ang kapayapaan at pag-ibig sa bawat isa at kagalakan, Lord. Your will be done, Lord. Patuloy na pagpalain ng aming iglesia, Lord. Ang bawat isa sa amin. Huwag kaming matinag, Lord. Dahil hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kaya, Lord. Dahil palagi kayo nandiyan, Lord. Thank you, Jesus. Ang lahat ng papuri, pagsamba sa iyo lamang, Lord. Dahil ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon, Lord. Thank you, Jesus. Ito po ang aking samang dalangin sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name, we pray. Amen.
Good morning po sa ating lahat. Good morning po, Pastora Lizelle. Announcement po, every Wednesday prayer meeting. Sa July 3 po ay sa bahay ni Sis Mape, Hiroshi ko ni Deshimas po. Sa July 13 po, Murakami anniversary. Pakireklamo na lang daw po kay Pastora Cecil ang mga kasama. Sa July 15 po, prayer and fasting in Saduk Island po. Pakireklamo na lang din daw po ulit. And last Wednesday of the month, ang prayer fest po. Hiroshi ko ni Deshimas. Thank you po. Pastora. Yung mic lagay mo na lang po sa taas. Amen. Tayo po ay nadako sa ating pong pagbibigay. Naalala niyo po yung kwento ng sa hari, yung babaeng balo na yung langis, yung lagayan ng langis, at yung lagayan ng harina na hindi natutuyuan. Alam niyo po, yung kwento na yun, ay una naman kung isipin natin, di ba halimbawa, maglagay tayo ng langis sa bote. Di ba, pag ibinuhos natin, di ba po, di ba naubos na, nawala na. Kung gaganunin mo yun, mayroon pa rin di ba po, natitira. Ganon din po yung harina, di ba? Maglagay ka ng harina sa isang lagayan. Pag itinaktak mo, mayroon pa rin natitira po, di ba? Kaya, mayroon po ditong kwento doon sa hari po, yung babaeng balo na sinabi niya po dito sa First Hari, chapter 17 na 16. Kung babasa mahaba kasing kwento, bali, Second Hari 17, 16 lang po ang kinuha ulit. Sabi po dito, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Kanina, ikli kwento ko kasi yung kwento na yon, sabi doon ng Yahweh sa kanya, sabi niya, hindi mauubos ang lagayan ng langis, hindi matutuyuan at hindi maubusan ang lagayan ng langis at harina hanggang hindi mararapatin ng Diyos. Amen po. Kasi, ang point ko po doon, saan po nagmumula? Sino po ang pinagagalingan ng pagpapala? Di ba po si Jesus? Siya po yung source at siya po yung daluyan ng lahat ng pagpapala. Kaya dito po, yung babae po dito, ay wala na sila. Di ba sabi, ano na lang yung natira sa'yo? May isang buti pa kami dito sige, sabi niya, kaya sinabi ng Lord sa kanya na hindi mauubusan at hindi matutuyuan. Ang Kristiyano po ba na nananalig at nagbibigay palagi? Tanong po ako natutuyuan po ba? Nauubusan po ba? Hindi daw. Totoo po, hindi. Matutuyuan at mauubusan lang tayo kapag hindi din natin ito sinishare. Sabi nga, share your blessing. Kung gusto po talaga natin na tayo pagpapalain, sabi nga, gawa, sabi niya, mabalad ang nagbibigay, isa tumatanggap. Gusto natin ng blessing, gagawa muna tayo, mag-bless muna po tayo. Kaya pala dito yung babae, di ba? Hindi na pinagkait yung natira nila sa kanila. Kaya sabi niya, o sige, hindi maubusan. Kaya yung kwento na yung dito, nakita ng babae na yun, dahil sinunod niya yung utos ni Yahweh, na umapaw na, hindi natuyuan. Yung lagay ng langis na yun, yung mga buti na yun, ay hindi natuyuan. Kaya sabi niya, mayroon pa ba? Sabi ng babae dito, yung kwento dito, sabi niya, wala na po, napuno na po. So, napuno.
Diyos. Alam niyo po, isang testimony lang, ito na nga lang rin sa buhay ko. Mas maganda din kasi mayroon tayong mga testimony, amen po, na kung paano kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga naka-awitin kanina na bakit natin pinupuri ang Diyos? Sabi, hindi lang daw sa mga pagpapala at hindi sa kung mga anuman na blessing, kundi pinupuri natin ang Diyos dahil siya, ikaw, kundi siya yung talagang nagbibigay ng blessing. Di ba po? Naunawaan niyo po yung ibig kong sabihin? Kasi siya po, so ibig sabihin, kaya ni Lord, isa ang blessing sa buhay natin. Kaya din ni Lord na ipagdaloy ang blessing sa buhay natin. Kasi siya, sabi ko, siya yung source of all, siya yung lahat ng blessing. Ang hininga natin, saan ang galing? Kay Lord. Kasi hiningahan tayo. Kaya tayo nabuhay, nagkaroon tayo ng lakas. Kaya tayo, di ba, gumagawa para, di sabi na, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Di ba, pag walang gawa, di ba po, wala din, di ba po, walang trabaho, wala din sweldo, gano'n lang din po. Pero, di ba, lakas ng galing kay Lord. Kaya nga, hindi matutuluan ang tao na nagtitiwala na umaasa sa Diyos. Kanya-kanya lang tayo ng paggawa kung paano natin makuha yung blessing na yun na hindi ka mapapagod, hindi ka talagang nagkukumaho, nag-i-struggle, at saka alam ko na nararanasan po natin ito. May kakaibang blessing po si Lord sa atin na sabi nga na hindi pa nakita ng kahit sino. Pero makikita po yun kapag sabi na, seek ye first, chapter 6 ng Mateo, the kingdom of God. So pag sinisik natin yung kingdom, huwag lang yung dam. Dapat yung king. Kumbaga, hiwain muna natin. Pero, ano yan ha? Yung sunagatero. Yung king, pag nasip mo yung king, nandun sa king ang pangangailangan natin. Pag nakilala mo ang king, at Lord, ikaw pala. Lord, sayang, sana nung pa kita nakilala. Diba? Parang, ngayon, yung dam na yun ay bubukas sa'yo. Kakaiba yun. Maraming pintuan ng durungawan ng blessing si Lord na i-bless para isa sa atin. Kaya yung babae na yun, hindi siya natuyuan. Yung lagay ng mga langis na nabuti, nag-uumapaw, sabi niya, wala na po. Ganon ang buhay Kristiyano. Matuyuan man dito, hindi pa rin matutuyuan. Mayroon at mayroon pa rin. Kaya di ba nagtanong ako, natutuyuan ba ang Kristiyano? Di ba sabi niyo hindi? Talagang hindi. Kasi hanggat hindi marapati ng Lord na hindi matuyuan, hindi nga matutuyo. Kasi nananatili tayo kay Lord. Ang sikrito dito, manatili tayo sa Diyos. Ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas ka na, may blessing pa. All the blessing ay sabi nga, bubuksan ko ang lahat ng pintuan ng pagpapala sa anak na nagtitiwala. Sabi niya, seek ye first the kingdom of the Lord, Mateo chapter 6:33, tapos Mateo chapter 7, humingi kayo. Pag nasit mo na, di ba? Humingi ka. Welcome, sabi ng Lord. Humingi ka at ikaw aking bibigyan, kumato ka. Bubuksan, umanamak kasi pinagpapala ang Lord. Hindi po talaga tayo matutuyuan. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo magtrabaho. Lahat blessing po yan. Bigyan natin ng time si Lord ng oras, panahon. Kasi ang lahat na umuuna sa Diyos, pinagpapala. Parang tayo din ngayon. Inuna natin si Lord, di ba? Ibibless tayo ng Lord. Ngayon, ang gagawin lang natin, manampalataya tayo sa Diyos. Totoo po yung babae dito. Hindi po siya naubusan. Sa aking buhay, alam naman ninyo, wala akong trabaho. Umasa talaga ako sa Diyos. Minsan sabi ko na, Lord, saan ang galing ko? Yun nga, humingi kay Lord. Alam mo kapag kay Lord ka kasi humingi, walang halong tanong pa. Wala talaga, as in. Kaya magugulat ka. Kaya masasabi ko, Lord,
hindi ko kaya ikaw pasalamatan. Kaya yung kanta, hindi dahil sa mga pagpapala, kundi dahil siya ang nagpapala. Buhay, lakas, may sakit, may karamdaman, biyaya ng Panginoon. Hindi lang po sa mga material na bagay. Hininga natin, pinagaling ako. Ito ang pinaka-number 1 na blessing sa aking buhay. Kasi, di ba, bibiyaan pa ng Lord ng mahabang buhay. Kaya po, tayo po, alam niyo po, basahin niyo ang kwento na yung chapter 17 ng Persari, kwento ng babae, bulay-bulayan namin yon at tayo kay Lord. Alam niyo po, si Lord, hindi po siya sinungaling, hindi po siya madamot. Super grabe si Lord mag-blessing. Kaya po tayo lahat, alam ko naman po ang mga taga-Sakay ay talaga naman, kahit hindi na sinasabihan, nandun po talaga ang kanilang bukas palad at kunin ang Lord sa mga buhay ninyo. Payunin Church Sakay at mananatili tayo na magiging ganun kasi ang durungawa ng kalangitan ay nakabukas sa atin. Hindi na tayo pababayaan. Tandaan niyo po yan. Hindi sinungaling ang Panginoon. Masasabi ko po sa inyo dahil ang Diyos ang nagpakain, nagpagamit, nagbuhay sa inyong lingkod. Puri ng Panginoon po Kaya tayo po magbigay na may kagalakan sa ating puso at itaas po natin, Ama, alam ko po na ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak ay hindi po itulingin sa iyo. Pagpalain mo po sila dahil sinabi mo nga po, Panginoon, na hindi kayang maubusan ang lagayan ng langis, ang lagayan ng harina, hanggat hindi mo ito marapatan. Ikaw kaya, Lord, ang pinagmumula ng pagpapala. Kaya maraming salamat po, Lord. Binahagi mo sa amin. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, ang aming, Lord, lahat. Ano na po pangangailangan nila? May pangangailangan man sila, Lord, financial, bless, physically, bless mo, emosyon, mentally, lahat po, Lord, ibuhos mo po ang masaganang pagpapala. Lord, hindi mo lilimutin ang lahat ng ito, Panginoon, dahil ibubuhos mo po sa kanila ang masaganang pagpapala. Lalo na po, Lord, ano man po kanilang pangangailangan sa araw na ito. Sa tubing tatawag sila at ihingi sa iyo, Panginoon, tutugunin mo, Lord, hindi mo aayawan. Dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi ko talaga, Lord, naman. Na Lord, nagkakain. Kaya pagpalain mo po ang aking mga kapatid, Lord, i-bless mo sa kanila, ibalik mo ito sa kanila, Lord, ang kanilang mga, Lord, mga handog, kahit man ito, Lord, Ama, o piring man ito, Lord, ano man po ito, maliit, malaki ng Panginoon, Lord, hindi ka tumitingin sa laki, sa liit, ang tinitingnan mo, Ama, yung puso ng kapit. I-bless mo po ang kanilang mga puso, na mag-uumapaw sa kanilang puso ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Dahil sinabi mo, Lord, Ama, kapag ito'y mag-umapaw sa aming puso ang pag-ibig, Panginoon, Lord, Ama, masasabi namin, Lord, salamat sa mga blessing na ito na nag-uumapaw sa aming mga buhay. Nais din po namin ito, Lord, na ipagpala sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil sabi mo, Lord, the more you give, the more you receive. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Tayo po'y magbigay sa ating Panginoon. Amen. Salamat po sa mga bigay ko. Pagpalain kayo ng Lord. Babalik ko sa inyo yan. Mag-isip pa sa mga nararamdaman ng Lord. May pag-bless na kami. Ang marami ang mga bigay namin. Sa ating pagsamba, ika'y gumagawa. Ang iyong pagpapala ay bumabahal. Dakila ang iyong
Pakilala naman na natin ang ating tagapagsalita. Welcome po sa buhay mo, Pastor Alicel. Umigay si Mas po at panusimili po na makakapit. Hello po. Okay, good morning po sa ating lahat. It's been a long time.